Hi. Hello. Sa pangalan po ng dakilang ang Kristo, sa kapangalan hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mga sitas na pinagtawag ngayong araw upang kasahin, bigyan ng buhay, upang ito'y magsilbing araw sa bawat sa ating magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tapos po tayo dito sa isang sitas. Sabi sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 39. Sabi po dito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngayon po, ito po, kung mapapansin natin, lahat naman tayo ay pinaaring natin sa ating sarili na tayong lingkod ng Diyos. Tayo ay tinatawag na anak ng Diyos. Halimbawa, ilan tayo dito? 15, 20, sabihin natin 50. Bawat isa, tinatawag na anak ng Diyos. At anak ng Diyos siya, at anak ng Diyos din siya, anong relasyon ninyong dalawa? Magkapatid. Ngayon, bilang tayo yung mga lingkod, sabihin na natin, magkakapatid tayong lahat sa pananampalataya. Kung hindi natin pinagdadaanan ang pag-ibigis. Halimbawa, puro na lang happiness, kantahan, walang tampuhan, walang inisan. Kasi may gagamitin dyan ng pinaka-instrumento para i-try yung kakayahan natin kung anong level na tayo. Halimbawa, isang tao magsasalita ng medyo masakit sa tayo kung hindi natin napag-iingatan ang sarili at rumiresponse tayo ng mabilis, wala po ng pagtitiis. Kasi po, pag sinabing pagtitiis, pagpipigil, kahit punong-puno ka na sa iyong kapatid, sa iyong kapwa dahil sa hindi siya tumipigil sa kalagal na pag na-open ka na, hanggat kaya mo siyang pagtiisan, pag napigilan ang sarili na hindi sumagot, yun na po yung tunay na pagtitiis. Kasi po, ang inaasahan natin dito, magsitanggap ng pangako. Ngayon, paano natin tatanggapin ang pangako ng Diyos kung namumuhin tayo sa ating kapwa? Kung naiinis tayo sa ating kapwa? Kasi po, yung pagtitiis, sabi dito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, inuobliga tayo na magtiis. Dahil sa paggawa ng pagtitiis, upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Kung mapapansin natin, hindi ba natin muna lang ang relasyon ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad? Sino may tangan-tangan ng sopot? Si Judas Iscariote. Bakit? May hinira na natin dakilang Panginoon na katulad si Judas Iscariote. Dahil may papel siyang mahalaga. Napagamat dinadaya niya, bagamat alam niyang masama ang ginagawa ng kanyang alagad, bakit pinagtitiisan ng ating dakilang Panginoon manatili na kanyang alagad? Dahil meron siyang mahalagang papel na gagampanan na iyon ang magtatanungo sa kanya. Kaya kung wala siya,
Siya kasi ang fulfillment ng lahat ng mangyayari sa buhay ng ating dakilang Panginoon. Kaya siya nandyan. Ganun din naman sana tayo. Bagaman, meron tayong mga kinaiinisan, hindi kasundo, sa pagkakapatiran, matutunan po natin pag-iisan sila. Sapagkat pagsunod po yan sa kalooban ng Diyos, ang magtiis sa ating kapwa. Bagamat pumupurok na tayo, bagamat pikong na tayo, bagamat, kumbaga, sawang-sawa na tayo. Pero yan ang kalooban ng Diyos eh. Pag-iisa natin. Nilagay siya dyan eh. Kasama rin siya sa mga tinawag na lingkod ng Diyos. Sumusunod lang tayo sa kanyang kalooban. Kasi, kapag hindi tayo nagtagumpay, sa pagtitiis pa lang, hindi natin napapraktis sa ating buhay, paano tayo tatanggap ng pangako na buhay na walang hanggan? Hindi na pinagkakasamasan natin buhay na walang hanggan. Tapos binigyan ka lang ng asawa mo, hindi mo kasundo. Gusto mo pumunta ng simbahan, pero pinipigilan ka. Kaya inaway mo nga at tiniwalayan mo. Ibig sabihin, kung ginawa mo yan, kalugod ka sa Panginoon. Kundi, kung ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan. Kasi po, iba po kasi ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Ang pamamaraan ng tao mismo ang gagawa. Hindi ba na yan po? Pero kung ang Diyos ang gumawa ng paraan, na aalisin yung mga sagabal para rin makapagpatuloy ka sa paglilingkod, siya po ang may kalooban niya. Ganun po yun. Kaya kung titignan po natin, sabi niya, ang asawa, regalo ng Diyos. Yung panahon, hindi mo masasabing regalo kasi magulang sa magulang na nagkakasunod para malaman mo lang meron ka ng mapapang-asawa bukas. Di ba na ganun? Pero, paano tayo kung ibinigay Diyos mo sa tamang panahon ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang kapartner natin. Kaya po, kung mapapansin natin, nasa loob pa ng templo o sa labas, lahat tayo ay nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa kanyang pangako na kinakailangan natin pag-iisan yung proseso na pagdadaanan natin bago natin makamit ang pangako dahil yan po ay kalooban ng Diyos. Diba na? Sapagkat sa madaling panahon, siya ay pumaparito ay darating at hindi magtulungan. Imagine natin, kailan ba ito sinulat ni Apostol Pablo? 2,000 years ago. Ang pagbabalik na natin na kaya, pumaparito darating at hindi magtulungan. 2,000 years na yung tumaan. Pero sabi dito, hindi magluluwag. Pero bakit hindi pa bumabalik ang natin lagi ng Panginoon? Tama yung sinasabi sa balong na kasalan. Nasa na ngayong pangakong pagbabalik? 2,000 years na nakalipas, hindi pa bumabalik. Wala po tayong karapatan magtanong kung ano ang kalooban ng Diyos. Pasalamat tayo dahil i-extend niya pa, may mga chance pa rin masasamang tao magsisi at magbalik doon sa Diyos. Hindi natin titingnan yun. Dahil meron lang yung kaaway natin. Nakita natin marami na ang nagsisigawa ng masama. Gusto natin patulan na agad ng Diyos. Bumalik na agad ang ating nakilang tayo. Hindi pa. I-extend pa ng Diyos yung pamamaraan niya. Dahil hindi pa na ipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinatao. Ikinakalat pala ng Ebanghelyo. Ang tanong, kasama ba tayo noon sa nangangaral ng salita ng Diyos? Minsan ba ang Ebanghelyo ating napakinggan sa bawat araw ng ating pagsamba? Bit-bit natin sa ating mga tahanan, ibinabahagi natin sa ating mga anak. Minsan ba kahit mayroon man lang tayong maiksing video,
Na-play natin sa ating tahanan at pinakinggan natin pinag-nilay-nilayan. Hindi po ba minsan umagawalan tayo ng katwiran kapag sa loob ng simbahan? Pero kapag nasa loob na ng tahanan, sabi niya, D.S. Dio, balik sa dating ugali. Kumaga, seasonal lang ang pagsimba. Kapag simba lang, nagawa ko naman ito. Kapag labas na naman, hindi na naman mapapakala. Useless na naman. Mananalangin lang. Kapag nasa simbahan, pag-uwi, limot. Minsan kahit na isang panalangin, lalakad na lang hindi pa mababa. Kahit pagkasalamatan ang biyaya ang sinanda, nakaloob lang ito. Uli, ang ating lingkod sa pag-uwi ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngayon, siguro naman, ilagay natin ang ating sarili na tayo mga lingkod. Kung tayo po ang lingkod na matuloy, dapat mabuhay tayo sa pananampalataya. Ngayon, sabihin natin lingkod tayo, matuloy tayo. Alam ba natin ang pananampalataya? Sabi nga, ang pananampalatayang hiwalay sa pinagagawa ay pako. Sabi nga, sige, ipakita mo sa kawilan yung pananampalatayang hiwalay sa pinagagawa. At sa akin naman, sa pamamagitan ng ating mga gawa, pananampalataya. Kaya hindi na po natin mga kapatid, ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi nasaksihan. Hindi natin masaksihan. Dapat hindi naman mabasa sa pananampalataya natin. Pero nananalig tayo naman kaya ang kanyang nagpapalik. Natuto pa rin natin ang kanyang nagpapalik. Kaya po, sabi nito, dapat tayo mabuhay sa pananampalataya at kung siya'y umuro ay hindi kalulutan ng ating Panginoon. Ito paano kung halimbawa, yung pananampalataya na hindi naman nahinog, hindi totoo, hindi pure, nagkaroon na ng pagsubok tumanipod sa Diyos. Sabi nga, at kung siya'y umuro, kaya naunatras tayo, hindi na ako nagpapatuloy sa kapilingkod. Kasi naman kung ano-ano pinagsasabihan nga sa harapan, tapos kayo, hindi naman nakatisod pala yung iba. Kaya, may umuro ay umatras at hindi na nagpatuloy sa kanyang pagpulingkod. Kaya, hindi tayo magkalat. Ngunit, kung tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa katamatan, kung doon sa pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ngayon po, kung ang ating pananampalataya para sa kaligtasan ang nag-iisa natin kaluluwa, kasama na rin ang ating nakakalakuha, makipagpulitin natin. Sigurado po yan, ang pagkakaluban tayo ng tinatawag na pangako. Sitanggap tayo ng pangako ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, kung halimbawa, nagsisimba tayo, nananalangin tayo, tapos selfish naman tayo, kung natin tayo yung nanaligtas. Kung naaway natin, ayaw natin masama, nakasarili tayo, bakit kasama pa tayo atake, malabas, nakapat na natin ka. Kasi masama natin ang simbahan, masama natin ang intensyon. Pero, kung ang kaisipan natin, katulad ng kaisipan nila, pinagulaban, na wala inisaman sa kanda o napahamak. Pag yun ang mindset natin, saan tayo maligtas, kasama ng mga mahal natin sa buhay, nag-away natin, lahat yan, kasama sa iniligtas ng Diyos. Mapalag tayo dahil pinagaharian tayo ng Diyos sa mga kaisipan at hindi na masunod ang sarili natin mga kaluluwa. Kaya kung mapapansin natin, ang susi ay pagkakabintay bilang mga lingkod, walang iba. Pag-iisa natin yung mga taong kinaitin natin.
kalooban ng Panginoon. Mahirap na sabihin, bakit ko ito tinawag Panginoon, Panginoon, hindi naman ginagawa ang aking sinasabi. Yes, Lord, hindi mo kaya gawin ilalangin yung kaaway mo. Sayang kung pagtawag natin ng Panginoon. Panginoon. Kaya, dapat ang pagtawag sa Panginoon may kaakibat sa pagsunod at paggawa sa kanyang lahat ng itinuro ng sinabi. Napabasa po natin yan sa mga banal na kasulatan. Siguro po, ang ito lang, pagkitagin natin, dahil marami na ang kumbinsido. Salamat po sa Diyos, at ano man ang ating karangan sa hiligan, lapit po natin yan sa Diyos. At ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya natin yung mga daming tumarap sa atin. Parte lang po Diyos ng pagdadalisay ng ating mga Diyos. Salamat sa Diyos at isang mapagpala hapon sa bawat isa.